Itong babaeng ito, sino naman ito? Bagong kilala lang niya? Ano ba? Sabi niya po on call po, January po siya nakilala. January lang nakilala? Yes po. Pinagpalit? Sa 8 years ninyo? Parang ano lang ma'am, tinapon na kami sa gilid na, ay parang ayaw na namin, ayaw ko sa'yo, parang napanis na pagkain na iniiwan lang sa gilid. Ginawa niya akong paikot-ikot, ginawa niya akong tanga. Pinagloloko niya ako. Humingi ako ng pasensya sa'yo dito sa kung ano yung nagawa ko. Hindi makukuha ng pasensya yung sakit na ginawa mo sa amin ng anak mo. Grabe yung ginawa mo sa anak natin. Tapos pinagpalit mo ako sa hindi dapat. Ano mo nakita mo doon? Magaling? Kailan sinut itong prenup ninyo? Ano ma'am? December 14, 2025. 2025. Yes po. So, kailan ba siya talagang nag-propose sa'yo? doon po mismo ma'am. Kasi po, talagang napag-usapan na namin. Ganito po, may prenup kami. Parang mutual ano na lang kasi may anak na rin naman po kami. Ah, may anak na kayo? Yes Ilan? po. Isa lang? Isa po. Ilan taon na? 4-year-old po. 4 years old. Yes So, po. kailan ba kayo nagkakilala nito ni Benny? 2018 po. 2018. Yes po. At nagkaroon kayo ng anak. Saan kayo nagkakilala? Sa ano po yun, ma'am? May dating apps po yun. Pero hindi Okay. naman siya doon nanligaw. Pero personal po naman. Personal siya, Yes talaga po. na nanligaw sa'yo. Nagsama kayo? Yes, ma'am. 2019, nagsama kami ng pandemic. Kasi Okay. hindi ako malayo akong binangonan sa trabaho ko. Kaya doon muna ako pinastay sa bahay talaga nila. Okay. So, 4 years old ang bata, nanganak ka ng 2022. Yes po. Nagkasama kayo, nagkakilala 2018, nagkaligawan, nagka-pandemic, nagsama, Yes po. nagkaanak ng 2022. Yes. At the whole time, magkasama kayo. I mean, live-in kayo. Yes po. Nagsusustento naman siya. Yes po. Hindi naman siya nanlamig sa'yo. Hindi naman po. Kailan ninyo napag-usapan na, o sige, panahon na para magpakasal? Nung naka-steady na po siya dyan sa trabaho niya, ma'am. Kasi Coast Guard siya, Yes no? po. Coast Guard Special Service Center. Ano naman kaya ang naging dahilan? Bakit nagbago ang... Hindi ko po alam, ma'am. Sabi niya lang, tinanong ko ang dahilan, may mali ba ako? Ano ba yung pagkakamali ko? Wala daw, siya lang daw may pagkakamali. Mas mahal na daw po niya yun eh. So may iba. Yes po, nung nalaman ko lang nung May 7, sabi ko, bakit hindi talaga siya makontak, ma'am, ng tuwing gabi talaga, hindi siya nakokontak nung... May 7 nito, 2 days bago kayo ikasal, 2 Yes days bago po. ang birthday Opo. mo. Hindi na siya makontak. Saan muna dapat ang kasal? Saan ba dapat? Sa simbahan po. Oo, anong simbahan? Sa may St. Andrew po. Sa St. Andrew San dito? Andres. Sa San Andres po, San ma'am. Andres. Sa Romblon. Nakahanda na ang trahe de boda mo. Yes po. Nakahanda na lahat. Nakapag-down payment na tayo sa catering, sa reception. Wala po. May binili po akong malit na baboy kay Papa kasi kay Papa yung isang baboy. Parang ma'am, December kasi nanganak yung baboy ng Papa ko. Okay. Yun po yung parang Handa. ihahanda namin. Yes So po. ano lang, pamilya. Yes So po. may basbas ng simbahan, magpapakasal, ang reception ay pinaghandaan rin. But in other words, nagkagastos na. Yes po. At ito naman lahat ng ito, sino nagbigay ng pera nito? Sa kanya naman po yung galing, Sa ma'am. kanya nang Opo. galing. Yes Okay. po. May issue ba siya sa bata? Or ina-acknowledge naman niya na anak niya? Yes po, wala naman pong ma'am. Kasi talagang wala naman siya naging issue doon. Kasi hindi kami naghihiwalay, ma'am. Tsaka yung away namin, talagang away lang ng mag-asawa na hindi na doon sa paghihiwalay po. Hindi humahantong sa ganun. Okay. At kailan mo siya huling nakausap? May 7? May 7 po. Tanghali lang po yun, ma'am. Pero Anong saglit sabi niya lang. sa'yo? Tsaka hindi na niya sinasagot yung call kasi syempre, ma'am, nagbe-breakdown po ako. Marami na akong nasasabi kung bakit ganun. Hindi na niya rin masagot kung ano talaga. Huli kayo nag-usap May 7. Kailan kayo huling nagkita? Ano pa po, April 22? Kasi April 12, umalis ako dito, ma'am. Kasi nga, pupunta ako doon, kailangan kasi hindi ko kasi alam kung paano yung mga proseso pagkasal, ma'am, di ba po? Pumunta ako dito, yes marriage po. license. Yes po, sabi ng marriage munisipyo, need po kasi ng marriage license, counseling. Sabi ko, ay, aalis na lang ako kasi nga, yung kinakasama ko, hindi pwedeng mag-leave na kasi nakapag-file na siya ng leave ng May 5. Mm-mm. Then pumunta ako doon, ma'am. Then May 13, dumating ako ng Rizal. Sabi niya, hindi niya ako masusundo kasi sabi niya masusundo niya ako. April 13 ka Yes mo? po, April hindi niya ako 13. nasundo. Then sabi ko, ako na lang babiyahe doon sa Rizal. Mm-mm. Saan ba siya naka-assign? Tagig po. Oh,
nandito lang pala eh. Akala ko naman nasa kung saang lupalop itong naka-assign. Okay, so wala ka bang na matyagan? Wala ka man lang duda na meron Wala siyang mo. iba? Wala Pagka talaga. nandyan siya sa'yo, baka cellphone ng cellphone. Nasa cellphone po kasi siya, pero hindi kasi ako talaga nagduda, ma'am, na may iba siyang babae na wala talaga. Kasi hindi niya po pinaramdam sa amin na may iba po. The last to know palagi eh. Ano ba ang gusto mo mangyari ngayon? Mawalan siya ng trabaho. Okay, ganito yan ha. May anak kayo. Yes, Nagsusustento naman siya. Yes po. Okay. Ang tinatawag natin dito ay breach of promise to marry. Okay? Yes po. Tsaka, Normally, hindi yan actionable ha, yung breach of promise to marry. Except kung ang mga circumstances nito ay yung malapit na talagang kasal at marami nang nailuwal o nailabas na pera. At most, yung may damage. Kung mga dapat may danyos. Okay? Alam mo rin naman siguro, Jezebel, hindi naman pwedeng ipagpilitan ang Yes puso po. at damdamin Opo, kung alam ayaw ko na naman talagang po yan. tumibok para doon. hindi siya pinayagan dun sa trabaho niya mag-leave. Nag-reason pa siya na i-reschedule yung kasal. Oh, Sabi yun niya, pala. pwede bang next year na lang yung kasal? Sabi ko, nakapag-prepare na tayo lahat. Wala nang kulang. Ikaw na lang yung inaantay. Pero ba't daw, ma'am? Ano pong reason daw niya? Sabi niya po, napag-initan daw po siya sa loob. Tsaka, hindi daw siya napayagang mag-leave. Oh, hindi Pero yung totoo that yun. time na po pala noon, nakalib na talaga siya. Tapos, nasan daw? nasan siya? Hindi ko po alam. Itong babaeng ito, sino naman ito? Bagong kilala lang niya? Ano ba? Sabi niya po on call po, January po siya, nakilala. January lang nakilala? Yes po. Pinagpalit sa Wala. 8 years ninyo? Parang lang ma'am, tinapon lang kami sa gilid na, ay, parang ayaw na namin, ayaw ko sa'yo, parang napanis na pagkain na iniiwan lang sa gilid. Oliver Tanseco, magandang hapon po sir. Medyo kakaiba po itong ilalapit namin sa inyo kasi personal po na hinaing ito ng isa sa mga ating kababaihan who was in a relationship with one of your servicemen. Breach of promise to marry po, pero bukod dyan, meron silang 4 na taong gulang na anak. At ang hihilingin po sana namin kung pwede po bang mamagitan ng opisina ninyo para lang po muna kahit pagharap-harapin lang sila because they have not spoken since yung lalaki po ay nagsabi na ayaw na niya. Actually, nagpa-postpone po siya ng kasal kasi hindi daw pinayagan na mag-leave. But pinapostpone niya 4 na araw bago yung kasal. And apparently po, nagpakasal sa iba. Yes po, ng May 7. Ano po bang tulong ang pwede nating maibigay? Una-una po, umingi po kami ng pasensya kay Ma'am Jezebel Sagun dun po sa nagawa po ng personal namin na si Apprentice Seaman Benny Lagata na naka-assign po sa Coast Guard Veterinary Service. Una po, hindi po ugali ng isang Coast Guard personnel yung pong mangako at hindi po susundin yung pangako. Kung ano man po ito, maaaring pangako magbayad ng utang o pangako na papakasalan samantalang wala naman pong karapat-dapat na dahilan. Yes. Kaya makaasa po kayo, wala po sa ugali ng isang officer and a gentleman yung Ayun. ganyan pong inasal ng ating personnel. At kung mapatunayan ng testimonya at ebidensya may pakita na meron pong hindi lang pagsunod sa pangako, meron pong deceit, Yes. meron pong panloloko at meron pong hindi pagsuporta doon sa kanyang anak at ganoon na rin po kung meron pong nagawang psychological abuse Yes. doon po sa ating nagreklamong si Ma'am Jezebel po, makaasa po kayo ang Internal Affairs Service po ng Coast Guard kung ano po yung nararapat na kaso, administrative po yan, substantial evidence lang po kailangan natin. Paparusahan po natin para po hindi na po gayahin at pamarisan ng iba pang mga Coast Guard. Again, maraming Ayun. salamat po sa tiwala. Humingi po kami ng dispensa. Yan, ang key dyan, ang susi dyan, an officer and a gentleman. At hindi yan, hindi pagtitibayin, kumbaga, ang ganyang klaseng asal ng Coast Guard. At ang karampatan na magiging, ano ba tawag natin, sanctions, ay ipapataw nila. Sir Admiral Tanseco, sufficient po ba that we have copies of the prenup and then photos and then the exchange of messages po? Meron po ba ibang kailangan kaya si Jezebel na ihanda yung birth certificate ng bata?
Tama po yung mga nabanggit po, ma'am. At pinaka-importante po yung kanyang testimonya po. Okay. Kasi po, ito po ay gagawin po natin isang administrative case against our personnel. So kung maghintay po kami rito sa aming opisina sa headquarters po ng IAS, Internal Affairs Service, ng Philippine Coast Guard para po tanggapin yung kanyang reklamo. Imbestigahan po natin to at makaasa po kayo. We will do everything po para mabigyan po ng hustisya yung ating kasama po na nagrereklamo ngayon dyan. So, Shari, ito aaralin din kung papasok rin ito dun sa ating violence against women and children. Considering that there is emotional and psychological abuse with the breach of the promise to marry. Alam mo, Jezabel, kailangan mo rin ng pagtibayan ng loob mo kasi may anak ka. Ha? Tulad ng sinabi mo, kaya mong buhayin yan mag-isa. But higit sa pera ay ang responsibilidad na maging matatag ang puso mo. Hindi lang ito ang unang pagsubok at huling pagsubok na darating sa inyo. Ha? Mabigat man isipin, kailangan harapin. Benny, ay dapat pala magpapakasal kayo nung Sabado. Ano nangyari? Bakit mo nagawa sa amin to? Mahal na mahal ka namin ng anak mo. Lagi kang hinahanap. Pero anong ginawa mo? Walang taon, tinapon mo lang yun sa ilang buwan. Hindi mo wala kang linaw kung bakit. Laki ng tiwala ko sa'yo. Sobrang laki ng tiwala ko. Hinahayaan kita. Benny, bakit Ma'am? bakit mo pinapareschedule ang kasal? Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, hindi ko pinareschedule yung kasal, ma'am. Sinabi mo yon. Sinabi mo yon. Tusuto sa tawag. So, bakit totoo ba na dapat nung May 9 kayo ikakasal nitong Sabado? Ay, ma'am. Tama? Ay, ma'am. Oo, bakit hindi natuloy? May ibang babae ka na ba? May ibang kinakasama ka na ba, Benny? May pinakasalan na kasi ako, ma'am, na babae, ma'am. Nagpakasal ka sa iba? Kailan? Yung March, ma'am. Nung March? Ma'am. Di ba nag-prenup pa kayo nung December? May mga picture kayo Ano yun? Sus Mariosep, nagpadala pa ba sa'yo ng pera nung April? Yes po. Nagpadala pa po siya para nga dagdag sa gagastusin kasi nga kulang. Counseling, Isa- attorney. For counseling sana. Nag-counseling po kami doon dito po, sa Taguig. Yung pre-marriage, Yes pre-marriage po. counseling, yung babayaran mo, Yes. 1.5 yata. Magkano ba yan? Wala pong bayad, libre lang Ah, po libre sa pala. Taguig po Okay. Tapos nagpasa po kami ng license nag-apply po kami ng license sa Binangonan. Hindi pa nga nakukuha yun. Parang Benny! ginawa niya akong paikot-ikot, ginawa niya akong tanga. Pinagloloko niya ako. Kinasal ka, Benny, nung Marso. Pero April, nagpadala ka pa ng pera para matapos at maayos ang lahat ng dokumento para ikasal kayo ng Mayo. Tama? Humingi ako ng pasensya sa iyo, Jessa, kung ano yung nagawa ko. Hindi makukuha ng pasensya yung sakit na ginawa mo sa amin ng anak mo. Grabe yung ginawa mo sa anak namin. Alam ko naman yung Buti natutulog ka pa sa tarantaduhan mo. Hindi mo inisip ng anak mo. Pinagbigyan mo yung sarili mo. Kaya humingi ako ng pasensya sa iyo, Hindi Jessa, nga kung ano magagawa yung- ng pasensya yan. Alam mo ba, Benny, na napakalalim at napakaseryoso nito na ginawa mo? Kasi may fraud, may pagkukunwari, may deceit, may panloloko. Buntis ba yung pinakasalan mo? Ma'am, akala ko sa buntis, ma'am, kaya hindi na siya idat, ma'am. Tinuloy ko na yung kasal, ma'am, sa amin, ma'am. Akala buntis. Ma'am, hindi ko tinuloy, ma'am. Nakakatawa. Nakikinig pa si Admiral Oliver Tanseco sa atin at magsasalita si Rear Admiral Oliver Tanseco. Sir, sa pagbabalik ninyo at narinig po ninyo ito, ano po ang masasabi ninyo, Sir Admiral Oliver Tanseco? Yes, ma'am. Una po, ma'am. Again, hindi po yan ang totoong Coast Guard. Ako mismo nahihiya. Ako po'y nalulungkot at may mga personnel po tayong ganyan. Para po sa kalaman ng ating personnel, hindi lamang po yung ating pong si Apprentice Manlagata, ang ginawa niya po ay maharap po siya sa isang grave offense. Ito po ay maaring i-dismiss
po siya from the service. Ayun. That is a grave offense and the penalty is dismissal from the Coast Guard service. Alam niyo po, pag may halong panloloko, pandaraya, at hindi po pagtupad dun sa pangakong pagpapakasal sa isang babae po, lalo na ito may anak, meron pa pong kasamang emotional and psychological abuse. Yes. Ito po ay kakatanggal niya sa serbisyo. Doon lamang po, kaya po aksyonan po natin yan, ma'am. Okay. We will act on that. Thank you. At, thank you very much, Admiral Oliver Tanseco. Benny, hindi kita tatawaging apprentice seaman dahil hindi ka karapat-dapat na gumamit ng titulo na yan. Ha? Ay, ma'am. Nagpakasal ka sa iba? Ilang buwan mo lang na nakilala? 8 taon? Kinasama mo yung ina ng anak mo? At higit sa lahat, nagkapakasal ka ng March, April, nagbigay pa ng pera para ipagpatuloy yung pag-ayos ng dokumento. Nagsama pa kami niya ng April, ma'am. Nagsama pa kayo, umuwi pa siya sa'yo. Opo, dinala niya pa ako sa boarding house niya. Hindi ko naman expect na ganito mangyayari. Hindi ko akalain na nanonood lang ako sa mga ganito. Hindi ako. Yun pala, ako nandito para magawan ako ng hustisya sa ginawa mo. Hindi lang to para sa akin para sa anak mo. Alam mo, pinagpilitan ng mama ko na pumunta ako dito. Ayaw ko sana kasi naawa rin ako sa'yo kasi mahal kita. Pero, anong ginawa mo? Hindi ka naawa sa amin. Walang pag-aawa sa'yo. Kasi hindi ka nag-isip. Ilang beses ka nag-isip. Okay, alam mo, tanggap ko pa maging may babae ka Pero yung pinakasalan mo at iniwan mo kami, wala ng tatay ang anak mo. Tapos sa iba ka nagpakatatay. Alam kong may anak din yung babaeng yun to. Mas gusto mo pa maging tatay doon kaysa sa anak mo? Anong klase ka tao? Sobrang sakit. Alam mo, sinabi ko sa'yo, hindi na ako nakakakain. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Sa ginawa mong yan. Hindi ka na talaga naawa. Hindi ka nag-isip. Ang dami mong pangako. Sa hirap, ang dami nating hirap, daming pagsubok para makarating ka dyan. Alam mo naman na, diba? Ang hirap ng hirap ako noon. Nawala ka trabaho, ako mag-isa. Ama, nagtitraining ka. Alam mo yung hirap ko. Sabi ko, pag ganyan ka na, magiging maaginhawa na ako. Kasi kaso, hindi Oo, pinag-resign mo ko. Pero, sabi mo, nangako ka, ikaw bahala sa amin. Pero ano nangyari? Ako humingi ako ng sorry talaga sa mga ginagawa. So ano yung mga nangyari sa akin, hindi ko talaga sinasadya. Hindi Totoo naman talaga. Nakakatawa ka ba? Hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya pero ginawa mo. Hindi ka nag-isip. Ano pong sabi, sir, ng babae nyo ngayon, sir? Alam ba niya yung pinakasalan mo Alam na niya, may... ma'am, paano kami nakahack kung hindi niya alam? Paano kami naka-private kung hindi niya alam? Sabihin mo ng totoo, nandito na rin naman Yung misis nyo pala, sir. Misis nyo na ngayon. Ano pong sinasabi niya, sir? And aware ba siya, sir, sa situation niya, sir? Ma'am, at wala po siyang alam, ma'am. Yung nalaman lang siya, gumawa siya ng may dummy account na sa kanya, ma'am. So, 2 babae ang niloko mo? Nagkunwari ka na wala kang responsibilidad sa buhay? Nanligaw ka ng babae na pinakasalan mo? Dahil akala mo buntis? Tama ba? Benny, Ay, ma'am. ba't mo pinakasalan yung babae? Ilang buwan lang kayo magkakilala? So, akala mo buntis? Tama ba? Yun yung sinabi mo kanina? Jessa, ikaw, anong masasabi mo dyan? Sige. Walang niya ka. Ano ba? Nambubo mo talaga. Nandaldali mo talagang mauto. Kahit kailan. Lagi nga kitang Sana lang, good luck sa'yo. Si Kung ano Jessa, yung pag-iintindi ko sa'yo. Sana gawin sa'yo yan. Kung gaano kita inaalagaan. Pag nasa bahay ka, sana gawin din sa'yo yon. ikaw ba nagpaaral, Jessa, kay Benny para maging Coast Hindi Guard? naman po. Ano po, ma'am? Sa Coast Guard? Oo. Nagtitraining po siya, ma'am. May outang po kami sa papa niya, sa mama ko. Bali, ang kuminsan pag talagang Walang-wala. magkano lang po kasi yung sahod ko sa Pure Gold. Mm. Nasa 7K lang po. Ginagawa ko, ma'am. Pag walang-wala talaga. Naglalako ako ng chocolates.
naglalakad ako para makatipid ako. Kasi nga, wala akong katuwang eh. Tapos ang mama, pag walang gatas ang anak namin, si mama nagpapadala. Di ba alam mo yun, Daddy, ang hirap natin? Di ba alam mo yun, hirap natin? Ang sabi ko pa nga kay mama, kahit kabit na lang ako eh. Pero hindi. Sabi na mama, huwag mong gawin yan sa'yo. Maging matino kang babae eh. Bakit mo gagawin yan? Tapos pinagpalit mo ako sa hindi dapat. Ano mo nakita mo doon? Magaling? Sir Benny, may huling mensahe ka na lang po bago po natin tapusin ito kay Jezabel. Mary Jessa, patuwarin mo talaga ako sa mga nangyari. Hindi ko talaga, Jessa. Patuwarin mo talaga ako. Di intensyon. Sir, alam mo sir, nakaka-insulto kasi yung hindi mo intensyon, hindi mo sinasadya. Sir, mas nakaka-insulto kasi pag ginagamit niyo po yung mga words na yun, ano. Kung gusto niyo po humingi ng sincero na pagpapatawad, sir, siguro tanggalin niyo po yun. Kasi I know naman, sir, lahat kami dito alam na, sir, intensyon mo yun. Okay? So, mag-sorry ka, humingi ka ng sincerong pagpapatawad dito kay Ma'am Jezabel, sir. Jessa, patuwarin mo ako sa aking nagawa. Parang ano naman. Parang nagbabasa ka lang na kailangan patawad agad. Ma'am, sa office po ni Admiral Tanseco, ma'am, ipaharap din po natin siya doon. Okay? Yun nga, ma'am, tignan na lang natin na sa isang positibong side, ma'am, hindi kayo kinasal. Nailigtas ka sa kanya. Hindi mo siya deserve. Deserve mo ang mas Nailigtas mabuting lalaki. Ha? Nakawala ka sa ganong relationship, ma'am. Yan. Hindi sa ganyan kahina ang pagkatao. Salamat po, ma'am, ha? Salamat po, magandang hapon. And salamat din po, Sir Lakasan mo Benny loob mo. Lagata.